Pagbaba ng kaso ng measles, pertussis at dengue sa bansa at ang nakitang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ating talakayan kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagpasalita ng Department of Health. ASEC Albert, magandang tanghali po and welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Congresswoman Migs and Nina. It's nice to be back dito sa Bagong Pilipinas ngayon. ASEC, una po muna natin pag-usapan ang pahayag ng DOH ng patuloy na pagbaba ng kaso ng measles sa bansa. Base po sa inyong pagsusuri at monitoring, ano po ang nakikitang dahilan ng patuloy ng pagbaba ng bilang nito? Yes, no, Congresswoman, nakita natin sa pagbaba ng measles, napaka-importante ng community action, yung tulong-tulong. Just a few weeks ago, it was also here in Bagong Pilipinas ngayon, no, na yung ating parabang alerts sa measles, sa Tigdas, ay ating sinabi at diniscuss natin na halos kalahati ng mga kaso ay nasa Bangsamoro. At dahil ang bilis ng kilos ng ating Bangsamoro Ministry of Health in cooperation with the DOH at ang ating mga partners, mabilis nilang naipababa by 65% over a span of 2 to 3 weeks. Yung ginawa nating measles outbreak response immunization. So, ano ba yung sabi ng mga millennials? Well, tayo yun. And may resibo, no, na parang after a few weeks of intense public information and cooperation on the ground, napababa natin yung bilang ng measles. Okay. Ito naman pong sa pertussis, no? Ito ay whooping cough. Ilan po sa kasalukuyan ang bilang ng kaso nito sa bansa at ilang persyento na rin po ba ang ibinaba nito sa ngayon? Yung pertussis natin, so I don't have the exact figure right now. Ito pala. So, nababa natin ng 25%, no? So mula dun sa April 14 to 27 na palugit na nakatala tayo ng 375, bumaba na yon by 25% kumpara sa March 31 to April 13 na 499. And we're actually expecting na bababa pa siya in the next few weeks. Ang dahilan niya na bakuna talaga, ito man ay Tigdas or Tusperina, yung ating pertussis. Pagka ang pagbabakuna ay tuloy-tuloy at nagagawa, nakaka-catch up tayo, napakahalaga niyan. So, inaabangan pa rin natin, no? Wala pa yung dumadating na bulto ng 3 million na pentavalent vaccines na hindi lang yung Tusperina, yung pertussis yung ating matutugunan. Meron pang 4 other diseases, yung hepatitis B, yung ating diphtheria, tetanus, and Haemophilus influenza B. Yan, yung kasama dun sa mga pentavalent vaccines. Napaka-importante talaga nung pagbakuna. Even sa COVID-19, no, I'm sure later matatanong tayo, pero unahan ko na konektado siya. Kapag ang bakuna natin ay mataas ang coverage, yun ang dahilan kung ba't di tayo nagkakaroon ng daluyong ng mga kaso. ASEC, you mentioned, ang daming mga sakit. Meron din kayong intensified nga na vaccination at sabi mo nga po, it really helps, diba? Pero yung mga hakbang po na to na talagang para malaman ng mga tao kasi etong, lalo na pagdating sa bakuna, meron din normal na natatakot ang mga tao and all that. So how do you address these things para mapatuloy natin dahil nga sabi niyo earlier, itong vaccination is really one of the main reasons bakit bumababa ang mga iba't ibang sakit na kinakaranasan ng ating mamamayan. Yeah, so usually yung vaccine hesitancy, that's an excellent question, Congresswoman. No? So tatlong C yung tinitignan natin kung bakit nagkakaroon ng hesitancy. Yung una is yung competence. Ibig sabihin, may tiwala ba yung babakunahan dun sa nagsasabi sa kanya na bakunahan siya? Katiwa-tiwala ba kami sa DOH? At ang ating mga doktor, no, ating mga nurse and midwife na umiikot para magbakuna. So wala naman tayong problema doon. Nakita natin. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan sa inyong tiwala sa kagawaran ng kalusugan. Ikalawa, yung complacency. Ito yung medyo nakikita namin na parang malaki yung, hindi naman malaki, pero among the three, siya yung pinaka nakikita natin may problema. Ano yung complacency? Yung bang sinasabi na okay lang yan kapag ako'y nahawa sa isang sakit, mabubuhay naman yung anak ko or magiging magiging immune pa siya. And yun yung uulitin namin, no, iba pong sakit yun, tawag po doon bulutong tubig, yun yung chickenpox. Okay. Yung measles, yung Tusperina, yung ating iba pang mga sakit, hindi po yan parang bulutong tubig na okay lang magpahawa, mas maganda ho magpabakuna. And then yung third C, dun sa hesitancy, yung sinasabi nating convenience. Kung nandiyan ba yung bakuna, mabilis ba siyang makuha, at kung mahal ba siya, may presyo ba siya. Kaya ang
layunin nga ng Department of Health is kung kakayanin namin, ay talagang dapat libre ito. Lalo na yung mga malalaking sakit na public health concerns like yung mga tusperina, mga tigdas, dapat talaga at pinoprovide natin yan sa ating mga government centers. Do we have enough vaccines as of now? Kasi remember the last time may in-order po kayo and merong parang gap. Yes, we were expecting na magkakaroon ng gap this May. Awa ng Diyos, walang gap na nangyari. Kasi physically, meron talagang mga bakuna ang tusperina available in country. It was more of a challenge na paano siya gawing libre. At nagtulong-tulong ang national government, ang DOH at ang mga local government units kasi allowed sila to procure on their own. So nag-procure kami, nag-procure rin sila. Naunang dumating yung stocks nila, may parating kami sa DOH. Yung siguro ang iisipin natin, paano yung binili ng DOH? Anyway, nakapagbakuna na. Siyempre, hindi naman tumitigil mga anak ang mga mommy natin. No? Meron tayong mga new babies at ang tinatawag is mga zero-dose children. Dapat walang zero-dose child. Dapat pag napanganak, after 6 weeks, mabakunahan na ng pentavalent para sa kanila yung parating na bakuna. Ito yung parang 5-in-1, no? Yes. Okay. Sa mga kaso naman po ng dengue, ASEC, eto na, nararamdaman na natin yung iba ng panahon, parang tag-ulan na po. No? Yes. So, do you expect the dengue cases to rise because of the change of season? Yes, historically nakikita talaga natin yan. No? Hindi ko lang dala yung epi curve pero para epidemic curve. Pag tinignan natin yung epidemic curve, mula January papunta sa buwan ng Mayo, buwababa yan. Kasi natutuyo, literal na natutuyo. Tubig kasi yung pugad ng lamok, no? So pag tinuyo mo yung tubig, buwababa siya. Siguro magtataka yung kababayan natin, bakit sinasabi ng DOH sa El Nino is mag-ingat pa rin sa dengue? Kasi nag-iipon tayo ng tubig. Yes. So ganun pa rin yun, problema pa rin siya. Awa ng Diyos, hindi tumaas ang dengue, bumaba pa nga. Bumaba nitong El Nino. Yes, actually bumaba siya and thank you sa Bagong Pilipinas ngayon sa ating mga media partners kasi pag paulit-ulit natin sinasabi yung mensahe, takpan niyo po yung sisidlan ng tubig. Yun ay nakakaiwas sa dengue. Ngayon, dumadating ng ulan, maraming salamat na iibsan na yung init, pero magre-ready na tayo kasi pagka bumuhos na yung ulan, hindi lang yung mga sisidlan ng tubig, ngayon pati yung ating mga alulod sa bahay, pati yung ating mga gutter sa kalye, lahat yan, maaaring mag-ipon ng tubig. So, the advice is still the same. Kung meron tayong posibleng pugaran ng manok tuloy, ng lamok, no? Yes. Then dapat ating iwasan na mag-ipon yung tubig para hindi siya mangitlog doon at magkaroon ng kitikite na later on magdadala ng dengue. Parang nagugutom na rin ata si ASEC. Oo nga. Pero ASEC, meron tayong katanungan mula sa ating kasamahan sa media na si Gladys Tuabi ng UNTV. Ano-ano daw po ang mga sakit na uso at dapat pag-ingatan ngayong transition period na nga from El Nino to La Nina? Yes, napakagandang tanong yan, no? Yung hindi lang kasi yung dengue, actually may tawag kami dyan, yung wild, no? W-I-L-D. Ano ibig sabihin nung wild? W is yung mga waterborne diseases. Kasama dyan yung mga food poisoning. Bakit? Kasi pagka ang tubig natin ay kontaminado ng mikrobyo at uminom tayo, ang mangyayari yung sinasabing gastroenteritis. So anong preventive measure kung hindi tayo sigurado sa ating iinumin na tubig? Walang mawawala kung pakuluan to ng 2 minuto. Simula pag bubula na yung tubig sa kulo, mag-time tayo ng 2 minutes, as palamigin after, saka natin inumin. Usually yung sinasabi, walang lasa kasi yung tubig, parang pangit, flat kapag napakuluan. May solusyon po doon. Pwedeng haluin para yung hangin na i-aerate siya. No? Kasi nawawala yung oxygen, yun yung dahilan. So, iba yung lasa sa ating dila. Or, kung kayo po ay gumagamit ng mga juice, yung mga powdered flavor, or kahit konting kurot lang ng asukal para magkaroon siya ng konting lasa, then that's okay. Waterborne diseases. Ikalawa yung I, no? So wild, yung ating sinasabing influenza or influenza-like illnesses. Kasama dyan yung mga ubo, sipon. Nangyayari ngayon, nagbabago yung panahon, no? At napapansin natin, para bakit dumadami ang nagsisipon, nagsosore throat. Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon, dahil yung ating mga nasal mucosa, yung loob ng ating ilong at ng ating lalamunan, naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Whether bumabawas yung humidity or tumataas, nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. It looks like influenza, kaya tinatawag siyang influenza-like illness. Minomonitor rin po ng DOH yan.
even yung COVID is actually one of the influenza-like Yes, illnesses. No? yes, So yes. parang medyo kinakabahan natin mga kababayan, pag may ubo po ba ako, ito ba ay COVID o hindi? Actually, sa data po natin ngayon, walang mawawala kung magpa-test, lalo na ngayon ng ating mga antigen test ay widely accessible na po. Pero chances are, maaaring ito po ay pwedeng dahil sa pagbago ng panahon or ng allergy. Yung ikatlo sa wild, yung letter L, yung leptospirosis. Yan naman po ay dahil sa mga spirochetes. Yung spirochetes ay mga mikrobyo na pasintabi sa mga kumakain na sa ihi ng ating mga daga, ng mga rodents. Typically sa baha, no, tsaka sa putik. So pag tayo ho ay, una sa lahat, try nating wag lumusong sa baha kung kakayanin. Pero kung di maiwasan for whatever reason, dapat po pagkatapos nating lumusong sa baha ay tayo ay maglinis kagad, no, maghugas at magtuyo ng ating mga katawan. Maligo na tayo. At tayo lumapit sa, kung medyo napatagal yung ating paglusong or kung meron tayong sugat, tayo po ay kumonsulta sa isang doktor kasi meron pong tinatawag na prophylaxis. Ibig sabihin, pag-iwas po. Meron hong antibiotic na ginagamit, hindi ko sasabihin dahil baka bumili sa butika at sa mga butika hindi dapat nagdi-dispense na walang reseta. Magpareseta ho sa doktor ng prophylaxis para ready ho tayo kung kailangan natin. And then yung D, na pag-usapan natin, si dengue, siguraduhin natin na wag na yung nag-iipon ng tubig at gumamit tayo ng self-protection measures like yung mga, ngayon medyo lalamig na ng konti, pwede naman tayong mag-long sleeves, hindi naman kailangan makapal, basta natatakpan yung balat, and also yung mga mosquito repellent lotions. And speaking of, sabi nyo nga, influenza-like illness at kasama dito ang COVID, naitala po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ibang bansa tulad ng Singapore at maging dito po sa Pilipinas. In fact, I'm getting text messages na may mga advisory sa mga ospital na kaya raw dumami talaga ang kanilang mga pasyente at sinasabihan tayo na mag-wear na naman daw ng mask at gawin uli natin yung mga advisories ninyo tulad nung meron tayong pandemic. Yeah, simulan natin dun sa ibang bansa, no? Yan ang talagang pumasok sa balita. Ang Singapore Ministry of Health ay nakapagtala ng 25,000 cases in 1 week. Pag dinivide natin yan, 3,700 per day. Pero, pag tinignan natin yung profile, sila na rin nagsabi, it's actually mild forms. Yung kanilang mga ospital sa Singapore ay hindi naman tumataas, although nag-iingat sila, kaya nga ina-advise nila yung mga kababayan nila na kung hindi naman essential yung konsulta, wag nang pumunta sa ospital para hindi mapuno. Sa Singapore po yun, no? Yes. Dito naman sa atin, ang trend is actually much lower. Yung confirm ko lang, no? 877 cases na naitala dun sa pinaka-latest na monitoring week ng ating COVID-19 in the Philippines, pag kinonvert mo yan into per day, 125 compared a day compared to 3,700. Hindi naman tayo nakikipag-contest, no, sa Singapore na, oy, kami ganito lang kaliit. Pero if we compare the number of cases in the Philippines, maliit po yung pagtaas ng bilang ng kaso. Pero hindi pa rin natin dinidismiss sa DOH. Ang salita po namin is hindi dapat ma-alarma, pero dapat alerto. Naka-ready tayo. Parang sa unang sinabi namin yung Tusperina, di ba? Tsaka yung Tigdas. Sinasabi namin, wag po tayong ma-alarma, pero nakabantay po ang DOH kung anong mangyayari. We found out from the WHO na hindi lang to sa Singapore, actually sa US and other countries also, tumaas yung bilang pero mild siya. Yung form, yung variant na sinasabing KP2 and KP3. ASEC, diba, noong una naman, syempre, hindi naman dito nagsimula sa Pilipinas, sa ibang bansa yun. At ngayon, kahit mababa naman yung rate, yung pagtaas ng COVID-19, syempre, alerto dapat talaga ang ating mga mamayang Pilipino. And sinabi nga ni Nina earlier, diba, sa mga hospital nga. So dito tayo sa hospital utilization rate na kaugnay nga nitong COVID-19 infection. Paano po ba ang hospital reporting system ngayong hindi na public health emergency itong COVID na to? Yeah, so ang ating hospital reporting system, nandiyan pa rin po siya, no? Kaya lang mas maraming nagre-report nung public health emergency kasi mas maraming kaso. Ang dami talagang bulusok nung kaso noon. Pero ngayon, andyan pa rin yung reporting system, which is why we can say this at this point, no, yung pinaka-latest monitoring natin, 11% lamang ng mga ICU beds para sa COVID-19 sa Pilipinas ang occupied. Tapos yung mga non-ICU beds na pang COVID-19, 13%.
So ikabit natin no, yung kumalat na text message or advisory, may infographic pa yun Yes. dun sa isang private hospital. Pag binasa mo yun, number one, verified yun, nakausap namin yung private hospital. Pero pag binasa nyo yung message nila, sila rin mismo nagsasabi nung same message na sinasabi ng DOH. Kaya nila. So nagsabi lang sila, at yun yung sinasabi namin ngayon, tayo po ay dapat alerto, maghugas ng kamay, magsuot ng face mask voluntarily but properly. Lagi kaming favorite question sa DOH i-require na ba yung face mask? Sinasabi namin, hindi ho yan tungkol sa compulsory or voluntary. It's about properly. Kasi minsan nire-require mo siya, pero para lang hindi ka mahuli, nakababa, nakalabas yung butas Yes. ng ilong. So it doesn't make sense. Nagkakaroon ng false sense of security. Mas maganda ho yung galing sa puso, no? Na gusto ko talaga mag-mask kasi pinaprotektahan ko ang pamilya ko, ang aking mga mahal sa buhay. Kaya properly ang wearing ng aking face mask. Going back to the numbers, mababa yung hospital utilization rates for COVID-19, which means hindi severe yung nangyayari. Pero aware kami sa limitations. Kaya dun sa aming press release, na uulitin ko na rin ngayon, mga kapwa-doktor, no, pag tayo po ay may pasyente na may COVID-19, i-report po natin sa ating mga affiliated facilities kung saan yung clinic natin. Sila po yung dapat may alam na protocol kung paano mag-report sa amin para updated yung datos natin. Ayan, may tatanong pa sa akin. Pwedeng very quickly lang, if you test positive for COVID, how long will you isolate yourself? Ay, very good question, Nina. No? So, ang ating protocol ngayon sa COVID positive, na mild, no? Kung di naman kailangan ma-hospital, mag-ano pa rin po tayo, stay at home, isolate, no? May sarili tayong kwarto, minimum of 5 days na isolation. After 5 days, pwede na hong lumabas dun sa kwarto, pero it is recommended na magsuot pa rin po ng face mask up to a maximum of 10 days. Doon sa ating 4th and 5th day ng ating isolation, ay mag-test po tayo ng antigen. No? Kung ang ating resulta ay positive pa rin, i-extend po natin by another 2 to 3 days until ang ating antigen test ay mag-negative. No? Importante po yun kasi yung antigen, napipick up niya kung nagsashed pa yung ating katawan ng virus. Kapag nag-negative na po siya sa antigen, hindi po sa PCR ha, kasi po pag ang PCR, kahit magaling ka na sa COVID, kahit matagal na, maaaring mag-positive pa rin. Kasi ibang materialis po Yung PCR, ang tinetesting niya, yung genetic material na tumatagal sa katawan kahit wala ka ng simptomas at kahit magaling ka na at hindi na nakakahawa. Pero yung antigen, tinetesting niya yung mismong protina na nilalabas ng COVID-19. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong pagbibigay ng information dito sa pagtuturo sa atin ng sa wild, and of course pagbibigay ng tips sa ngayon na ating mga health issues and crisis ngayon. Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagpasalita ng Department of Health. Salamat rin po, Congresswoman Migs and Nina. Maraming salamat po sa Bagong Pilipinas ngayon.